Pirmahan mo ang mga papilas na ito. Kung hindi, lilipad iyang bungo mo. Pananakot ng isang tauhan na Black. Siya ang leader ng isang grupo ng sindikato. Hindi lang siya isang sindikato, kundi isa rin siyang mabangis na aswang. Minana niya ang mutya ng aswang, kasabay ng pagtalaga niya bilang leader ng samahan. Isang taon na ang nakaraan, buhat nang mamatay ang kanyang amang si Pacondo. Dahil iyon sa pagkabaril ng may-ari ng isang shipping vessel. Ginabi sa biyahe noon ang kanyang ama at nagkataon na kabilugan ng buwan. Habang lula ng barko ay hindi nito napigil ang paggising ng halimaw na katauhan nito. At ang senaryong iyon ang aktong nakita ni Don Segundo. Dahilan ng pagbaril nito sa kanyang ama. Nabuhay pa ang kanyang ama pagkatapos nitong nabaril. Ngunit mahigit 1 linggo lang ang itinagal nito. Black anak, ipagiganti mo ako kay Don Segundo. Siguraduhin mong maghihirap ang kanyang pamilya. Kabayaran sa ginawa niyang pagbaril sa akin. Bili nito noong maghihingalo na ito. Hanggang sa tuluyan na itong bawian ng buhay. Simula ng araw na iyon, pinangako niya sa sarili na ipagiganti niya ang buhay ng ama. Sa pamamagitan ng pagpapahirap sa CEO ng Livano Shipping Vessels. 10 ng pamilya at mga kaalyansya nito sa negosyo. Unti-unti niyang binili ang mga shares ng ibang kumpanya. Ginipit niya ang mga ito, inalam ang mga violation, hanggang sa humina ang kita nito. Dahil nagsilipat na sa ibang kumpanya ang ibang shareholder. Iyon ang pagkakataon ni Black dahil palugi na ang Livano Shipping Vessels. Sa pilitan niya itong bilhin. Sa ayaw at sa gusto ng mga Livano. Anong ginawa ng papa ko sa inyo? Bakit niyo hinaharas at sa pilitan na makuha ang kumpanya na pinaghirapan niyang palakihin sa loob ng 1 dekada? Umiiyak na tanong ni Claire. Anong ginawa ng papa mo? Hindi mo siya tinanong kung sino ang taong pinatay niya noong araw. Tanong ni Black sa dalaga. Anong pinatay? Mabait ang aking ama. Kada linggo buo kaming nagsisimba. Malaki ang binibigay ng papa sa simbahan. Yun ang pinapakita niya sa inyo na pamilya niya. Ang galing naman. Kutsa ni Black. Sino ka ba talaga? Bakit ganyan na lang kainit ang ulo mo sa aking ama? Pirmahan niyo ang mga papeles. Kaysa wala na kayong makukuha pa. At ikaw, magiging katulong kita sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito. Nailing na lamang sa galit si Claire. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Ngunit wala siyang magawa. Maraming tauhan na armado ang nakapaligid sa binata. Halatang hindi lang negosyong legal ang hawak ng binata. Black Hendrik, ang bagong boss ng kumpanyang ito. Effective bukas, kaya ihusin mo. Bukas na bukas sa unang oras ng duty mo. Ipakilala mo ako sa mga staffs. Uwi ka nito at iniwanan na sa kanyang mesa ang mga dokumentong bitbit nito. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinisilip ang mga dokumentong galing sa binata. Black Hendrik, sambit niya. Agad niya itong sinuri sa mga social media. Hindi niya ito mahanap sa Facebook. Sinubukan niya sa IG. Natutop niya ang bibig nang makita ang profile nito. Hindi lang ito isang businessman. Isa itong bilyonaryo na taglay ang maraming assets. Sinubukan niyang mag-research tungkol sa binata. Tinignan niya kung may website ito. Ganoon na lang din ang pagkagulat niya nang makita ang ibang espekulasyon tungkol dito. Ayon sa isang artikulo, ay isa itong leader ng mafia sa bansa. Bukod sa pagiging mafia, ay may tinatago pa itong madilim na katauhan, kaya tinawag na Black. Isa rin itong pinuno sa isang angkan
ng aswang. Nang mabasa niya iyon ay bigla siyang kinilabutan. Ganoon kabagsik ang binata. Anong laban niya dito? Wala na siyang magawa pa kundi ang permahan na ang mga dokumento. Kaysa wala na siyang makukuha pa kagaya ng sinasabi nito. Matamlay siyang umuwi matapos permahan ang mga dokumento. Nagkataon pa na may sakit ang kanyang ama at kailangan ng malaking halaga para sa chemotherapy session nito. Pag-upo niya sa kanyang kama ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Anong number ito? Nagtaka siya kung sino iyon. Magalang niya itong sinagot. Ngunit nasira lang ang kanyang modo nang mapagtanto kung sino ang nasa kabilang linya. Mabait naman pala. Uwi ka nito sa kabilang linya. Pwede ba, Black? Tigilan mo na ako. Dahil naibenta ko na sa'yo ang kumpanya ng papa. Ano pa ba ang gusto mo? Bakit mo pa kinuha ang numero ko? Siyempre, dalawa tayong magtutulungan. Alyansa tayo sa kumpanyang ito. Kaya dapat alam ko ang numero mo. Mas lalo siyang napikon dahil sa sinabi nito. Ngunit biglang may naisip siyang isang bitag para sa binata. At iyon ay ang akitin nito. Oras na mapaibig niyang binata ay magiging kanya muli ang kumpanya. At kapag naipangalan na itong muli sa kanya, ibebenta niya ito sa malaking halaga. Iyon ang gagamitin niya para magpakalayo-layo kasama ang kanyang mga magulang na siyang tanging yaman na meron siya. Maaga pa lang ay nasa opisina na siya. Ngunit halos magkasabay lang din sila ni Jack sa pagdating. Magaling. Ganito ang partner na hinahanap ko. Masinop at seryoso sa trabaho. Uwi ka ni Black. Good morning, sir. Siyempre naman para sa isang gwapong katulad mo. Handa akong makipagtulungan para sa mabilisan na pag-unlad ng kumpanya. Oh, ang bilis naman yatang magbago ng utak mo. Kahapon lang galit na galit ka sa akin. Hindi po, Sir Black. Na-realize ko lang na tama ang suhestyon mo. Mahirapan akong magpatakbo mag-isa ng negosyong ito nang walang kaalyansya na malaking kumpanya. Kaya ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Ang Levano shipping lines ay magiging sa ilalim na ng iyong pangangalaga. Kung papalitan mo ang pangalan ng kumpanya, ay nasa sa iyo na ang desisyon. Walang gatol na pahayag niya rito. Magaling. Pag gaganyan ka ba naman ay di walang sakit sa ulo? Oo nga pala. Black na lang ang itawag mo sa akin. Hindi naman bababa ang tingin ko sa iyo. Antakin mo naman isang business consultant at magaling sa data analytics ang magiging partner ko. Maraming master degree at higit sa lahat ay laging nag-i-excel sa lahat ng bagay. Sobrang nakakahanga. Nagulat siya sa narinig. Hindi lang basta-basta pinasok nito ang kanyang buhay. Alam nito lahat ng kanyang background. Ibig sabihin ay napaimbestigahan na siya nito. Napapalatak na lang siya nang wala sa oras. Bakit? Nakatawang tanong nito. Wala naman. Iba lang talaga kapag mapera nagagawa lahat. Ano pa ba sa personal na katauhan ko ang naitago ko? Pati pagiging NBSB ko, alam mo na rin? Siyempre, kahit hibla ng buhok sa ulo mo, naipabilang ko na rin, Claire. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Ngunit humalakhak lang ito habang pinapalakpakan siya. Mas lalo tuloy na buhay ang inis niya sa kanyang loob. Kaya aga nitong binubalabog ang kanyang modo. Siyempre, biro lang. Ano ka ba? Paano naman bibilangin ang buhok mo? Wala pang naimbentong machine para dyan. Pero napahanga mo ko. Paano at bakit? Kunot noong tanong niya. Medyo matabang na rin ang tono ng kanyang boses. Kaya agang nawala ang gana at modo niya sa trabaho. Kasi sa gandang mong yan,
Hindi ka man lang ba sumubok magmahal o magkaroon ng nobyo? Nailing na lang siya sa tanong nito. Akala pa naman niya ay mahalagang bagay ang i-discuss nito. Yun pala ay gusto lang nito na sirain ang kanyang araw. Ngunit pinilit pa rin niyang umiti sa harapan nito. Kailangan niyang akitin ang binata sa paraang naisip niya. Black, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Masarap akong gumawa. Alok niya. Talaga? Siyempre kung galing ba naman sa isang magandang katulad mo. Gusto ko. Sagot nito. Napangiti siya. Unang araw pa lang mukhang makukuha na agad niya ang tiwala nito. Mukhang babaero rin ito kaya bonus na rin yan. Pagkatapos ibigay dito ang isang tasa ng kape, ay umupo siya sa harapan nito habang nakapatong ang dalawang paa sa sofa. Lumantad ang bilugan at puting hita niya sa harapan ng binata. Kunwari siyang hindi napansin ang reaksyon ng binata. Nilarawan niya ang remote sa pamamagitan ng paglilipat ng mga channels. Kita ng peripheral vision niya ang paglunok ng laway ng binata. Para itong asong ulol. Sige, maglaway ka pa, Black. Sing itim ng buti mo ang iyong pangalan. Aanya sa kanyang isip. Destorbo siya sa kanyang ginagawa nang bigla itong umubo. Kunwari pa siyang nagulat at nawala sa sarili. Pasensya na, Black ha. Nakalimutan kong hindi pala ako ang CEO ng kumpanyang ito. Nasanay kasi ako na ako lang ang mag-isa sa opisinang ito. Halos ginagawa ko na itong bahay at kwarto. Ayos lang, Claire. Nakakatuwa ka. Napaka-inosente mo. Para kang bata. Puna nito sa kanya. Sige lang. Maglaway ka lang hanggang sa hindi mo na matiis. Anya sa kanyang isipan pa rin. Ng hapon iyon ay niyaya siya nitong uminom ng alak. Hindi siya sanay ngunit may tiwala siya sa kanyang sarili. Kayang-kaya niya itong lusutan. Nag-order siya sa online ng gamot na pampatulog. Baon niya iyon sa bahay ng binata kung saan siya nito dinala. Maglaro tayo ng apoy, Black. Kaya kitang sakyan kahit saan man tayo patungo. Anya sa sarili. Buo ang loob niya. Alam niyang kaya niyang paikutin ng binata. Ang ganda ng bahay mo. Napakalaki nito. Oo, at alam mo bang ikaw pa lang ang babaeng nadala ko rito. Safe house ko ito. At kaunti lang sa mga kaibigan ko ang nakakaalam sa lugar na ito. Kwento nito. Tumango lang siya. Siyempre, alam na niya kung ano ang nasa utak nito. Kaya siya nito dinala. Pagkatapos magsalin ng alak ay binigyan siya nito. Alam mo bang hindi ako umiinom? Alam ko. Alam mo pala bakit mo ako pinapainom? Clara, kahit ngayon lang, sasabihin ko sa iyo ang sarap sa pagkaramdam. Nakangisi nitong wika. Ulol, sa utak niya. Inuha niya ang kopeta na binigay nito at sumipsip ng konti. Napanguwi siya dahil sa sobrang pait ng lasa at ang sakit sa lalamunan na tilong. Ganito ba? Reklamo niya. Tumawa lang ito. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin. Sa una lang yan. Uwi ka pa nito. Pagkatapos nitong tunggaan ng isang baso ng alak ay nagsalin ulit ito. At pagkatapos ay nilagay sa mesa. Nagpaalam itong magbanyo. Kinuha niya yung pagkakataon. Mabilis niyang nilagay ang gamot sa baso nito. Siniguradong natunaw lahat ng gamot bago niya inilapag muli. Pagbalik nito ay halos paubos na ang inumin na naiwan sa bote. Ibinuhos niya iyon sa labas ng bintana habang wala pa ito. Pagkatapos ay nagkunwaring lasing. Dear, bakit mo naman tinunggal lahat ng alak? Kunti na lang tuloy ang natira. Uwi ka nito. Inumin mo na ang natira.
Siya yan. Lasing na ako. Kunwari niya. Pagkatapos nitong tunggain iyon, ay napahawak ito sa sentido. Oh, nalasing na rin yata ako. Uwi ka nito. Ganyan itong inalalayan patungo sa kwarto nito. Tanggumpay siya sa kanyang balak. Pinahiga niya ito sa kama at nang makasigurong tulog na nga ito, ay lumabas siya para mag-imbestiga. Gusto niyang alamin kung anong uri ng tao si Black. Nakita niya ang susi sa bulsa ng binata, kaya kinuha niya ito. Lahat ng mga pinto ang naroon ay uusisain niya. Ganoon na lang ang gulat niya nang bumungad sa unang kwarto. Ang karton-karton na nakaimpaking droga. Natutop niya ang kanyang bibig. Napagtanto niyang isa itong sindikato, isa itong mafia. Agad niyang sinarado ang pinto. Pinuntahan niya ang sa kabilang pintuan. Dalawang malalaking kandado ang naging lock doon. Kaya nagtaka siya kung ano ang nasa loob. Nang buksan niya iyon ay bumungad ang napakaraming matataas na kalibre ng baril. Mga makabago iyon at halatang hindi dumaan sa tamang proseso at wala ang mga itong lisensya. Sobrang dami ng mga armas na iyon. Mabilis siyang lumabas at ikinandadong muli bago pa may makakita sa kanya. Pinagbawisan siya ng sobra. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ngayon ay alam na niyang mahirap kalaban ng binata at alam niyang huli na ang lahat para umatras. Inumpisahan niya ang laro kaya kailangan niyang tapusin. Tinungo niya ang kusina ng binata. Halos manuyot ang kanyang lalamunan sa sobrang pagpapawis at sobrang kaba. Agad niyang hinanap ang ref. Binuksan niya iyon upang kumuha ng malamig na tubig na maiinom. Ngunit mas nasorpresa pa siya sa kanyang natagpuan. Mga parte ng tao. Naka-freezer iyon. Alam niyang parte ng katawan ng tao. Dahil pagbukas niya ay tenga ng tao at kamay kaagad ang unang bumungad sa kanya. Naduwal siya sa sobrang pandidiri. Nailing na lamang siya. Hindi lang pagiging sindikato nito ang nidiscover niya, kundi ang pagiging aswang nito ay malinaw na sa kanya. May nakita siyang malaking kaldero na nakahain. Naintriga naman siya. Kung may laman iyon, ibig sabihin, may mga kasamaan si Black na nakatira dito. Maingat niya iyong binuksan at halos mabitawan niya ang takip ng kaldero nang makita kung ano ang nasa loob nito. Alam niyang ulo iyon ng tao. May naglitawang mga utak, dila at mata na tila ba ginawang nilaga. Sa pagkakataong iyon ay halos bumaliktad na ang kanyang sikmura. Hindi niya makakaya pa. Bumalik na siya sa loob ng kwarto ni Black. Pinunasan niya ang kanyang mga pawis at parot parito na hindi makapokus kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya pwedeng umalis. Mahuhuli siya. Bukod pa roon ay malalagay sa panganib ang buong pamilya niya. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya magkunwaring inosente pa rin. Nilapitan niya ang binata. Hinubaran niya ito. Ang naiwan lang ay ang panloob. Pikit mata na rin siyang nagubad. Wala siyang magawa. Nalagay sa alanganin ang kanyang sarili. Kailangan niyang panindigan lahat. Habang nakahiga ay hindi siya makatulog. Balisya siya habang ang katabi niya ay tila isang bangkay na hindi gumagalaw. Nasa ilalim pa rin ito ng gamot pampatulog na nilagay niya sa inumin nito. Mag-uumaga na bago niya maramdaman ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Nang maramdaman iyon ay hindi na siya nag-alinlangang matulog hanggang sa napalalim rin ang kanyang tulog. Nang magising si Black ay sapo nitong masakit na ulo. Epekto rin iyon ng gamot na nilagay ni Claire. Nakapa nito ang sarili at napagtanto na hubad ang buong katawan nito.
Nang tignan nito si Claire ay mahimbing na natutulog. Nakita nitong nagkalat ang kanyang mga damit sa sahig. Napangiti lang ito. Inakalang nakaisa ito sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang muka kaya napamaulat ang kanyang mga mata. Napaupo siyang diretso sabay sandal sa kama. Bigla niyang naalala ang kanyang mga discovery kagabi. Kalma lang Claire, okay lang yan. Binata naman ako. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang babae ko. Uwi ka nito. At saka lang tila nawala ang kinatatakutan niya kagabi. Kailangan niyang gumawa ng magandang acting at kapani-paniwala sa mga sandaling iyon. Anong nangyari? May nangyari sa atin? Kunwari ay tanong niya. Hindi ko rin maalala. Lasing na lasing ka kagabi. Ako rin ay nalasing. Kaya hindi ko alam kung ano ang ginawa natin kagabi. Kaya kung meron man, hindi magiging official na tayo. Uwi ka nito. Wala ka talagang naalala? Paniniguro niya. Umiling ito, kaya lihim na nagbunye ang kanyang dibdib. Ligtas ang kanyang nadiscobre. Mabilis ang mga kilos niya. Nagbihis siya para makabalik sa opisina. Huwag kang mataranta. Ayos lang kung mahuli tayo. Magsabay naman tayo patungo sa opisina. Sa opisina? Wala pa akong bihis. Paano yan? Tanong niya. Ginawa nito ang cellphone. May denial itong numero. Yaya Minerva, mag-withdraw ka ng pera. Ibili mo ako ng damit pambabae. Yung pang business suit ha. Utos nito. Pagkatapos ay pinatay na ang telepono. Ibig sabihin, hindi ako uuwi. Hindi na. Gutom na ako. Magluluto na lang kaya ako ng almusal. Hindi ka pwedeng lumabas ni pumunta sa kusina man lang. Mabilis na sagot nito. Tinitigan niya ito ng nakakunot ang noo. Kunwari ay wala siyang alam. Hindi pwede Claire, kasi panauhin kita. Tsaka special ka sa akin. Kaya maghintay ka lang ng kaunti. Mag-order ako online. Mabilis na depensa nito. Tumangaw lang siya. Ligtas pa rin ang sekretong nalalaman niya. Hindi nga lang siya sigurado kung ligtas pa rin ba siya sa taong kaharap niya. Paano kung nautakan nga niya ito? Pero mas nautakan din siya. Paano kung ang mga parte ng katawan ng taong nasa loob ng freezer ay mga babae nito? Matapos mabiktima ay kinakatay para gawing pagkain. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya magtapang-tapangan sa harap ng lalaki. Matapos ang mga nadiscover niya. Nakakatakot ito. Nakakakilabot. Napapiksi siya nang biglang tumunog ang doorbell. Anong nangyari sa'yo? Parang gulat na gulat ka. Kunot noong tanong ng binata. Wala, Black. Nakalimutan kung may order ka nga palang pagkain. May iniisip lang ako tungkol sa business proposal. Pag-usapan natin yan mamaya. Kakain muna tayo. At kukunin ko sa rider. Umalima ang binata para kunin sa labas ng gate ang order nitong pagkain. Hinayaan lamang niya ito. Magiging kalmado at mabait lang siya. Sigurado naman na hindi siya mapapahamak. Ang ahas, hindi nanunuklaw kung walang pagbabanta. Kaya paamuhin muna niya ito. Kailangan lang niyang sakyan lahat ng gusto nito. Tiyak na makukuha rin niya sa huli ang buong pagtitiwala ng binata. Habang kumakain na hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nadiscovery kagabi. Gustoin man niyang dumuwal, ay kailangan niyang pigilan. Hindi pwedeng makahalata ang binata. Maalam ito kaya tiyak na babibisto siya agad kapag may makita itong kahina-hinalang kilos niya. Pinipilit pa rin niyang kumain hanggang sa maubos lahat ng nasa kanyang plato. 10:00 ng umaga nang dumating ang isang babaeng may katandaan na. Pagkawari niya ay nasa 60 anyos na ang edad nito. Maputi na rin ang buhok at nakakatakot ito kung tumawa. Para itong tik-tik na tuwang-tuwa.
Iswang din ba ang katulong nito? Tanong niya sa sarili. Isuot mo na ang dala ni Yaya Minerva, utos ng binata. Buti na lang at hindi siya pihikan sa damit. Tila sinukat din ito sa kanya. Mamahalin ang damit na binili para sa kanya. Darating sa opisina ay iniwanan lang siya ng binata. Pupunta ito sa ibang negosyo na hawak nito at wala pa siyang ideya. Maliban sa mga iligal katulad ng droga at mga baril. Ang dinig niya sa sekretarya nito ay may-ari rin ito ng resort at hotel. Hindi malabang marami itong hawak na negosyo kasi sa droga pa lang ay bilyones na ang kita nito. At mabilis itong makapagpatayo ng maraming sangay ng malalaking negosyo. Para front sa mga iligal na negosyong hawak nito. Inabala na lamang niya ang sarili. Hapon na nang makabalik ito. At tila mainit ang ulo nito nang dumating. Kuyom ang mga kamay at nakasimangot. Halos magdikit na rin ang kilay nito. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito kung tatalab ang kamandang niya. Black, gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong niya habang haplos ang kaliwang muka. Gamit ang kanang kamay niya. Tila tumalab naman at sumilay agad ang napakatamis ng ngiti nito. Yes, please. Bulong nito sa paos na boses. Kinilabutan siya sa reaksyon na iyon ng binata. Maling hakbang na naman yata ang nagawa niya. Ngunit pinilit pa rin niyang maging normal ang kilos. Agad siyang tumalima para ipagtimpla ito ng kape. Pagdating sa maliit na kitchen ng opisina, ipinagsasampal niya ang sarili. Lagi mo nalang pinapairal ang katangahan, Claire. Umayos ka naman. Anya, kausap ang sarili. Mukhang hindi na siya nakapag-isip ng matino simula nung mapasa kamay na ng binata ang kanilang negosyo. Aminin man niya o hindi, mahihirapan na siyang mabawi ang kumpanya kung saang legal na proseso iyong gagawin. Kaya kailangan niyang gaguhin ang binata upang hindi siya masobrahan sa pagkalugi. Heto na ang kape mo, Black. Inumin mo habang mainit pa. At saka para na rin makapag-relax ka. Mukhang wala ka sa modo eh. Anya. Minasahin niya ang ulo nito at napapikit din ito ng mga mata. Malaki kasi ang nawala sa transaksyon ko. Palpak ng mga tauhan. Mukhang kailangan ko nang magpalit ng mga tauhan. Ganoon ba? Depende sa desisyon mo. May kilala ka ba? Mabilis siyang tumanggi. Marami siyang kilala ngunit ayaw niyang madamay ang mga ito sa gusot na pinasok niya. Oo nga pala, sama ka ulit sa akin mamayang gabi. May mahalagang lakad ako. Kikitain natin ang isa sa mga CEO ng kakompetensya nating shipping vessels. Kumbinsihin natin na ibenta niya sa atin ang kanyang kumpanya. Nang sa ganun ay, kaunti, isa na lang ang kompetitor ng ating kumpanya. Unti-untiin natin hanggang maging sa atin na lahat ng shipping vessel sa ating region. Magandang ideya, hindi ba? Napangiti siya sa ideya nito. Mas malaking halaga pag naibenta na niya. Kahit ipupuhanan pa niya ang kanyang katawan, ang mahalaga ay masiguro niyang makuha niya ang kumpanya at maibenta itong muli sa mataas na halaga. Kinagabihan ay isang casino hotel ang kanilang pinasok. Kapasok pa lang ay sinalubong na agad sila ng mga staff ng hotel. Sa bulwagan ay bumungad na agad sa kanila ang pinakasikat at paboritong sugal ng mga mayayaman. Dalawang lalaki ang nakasuot ng formal, nakatoksido, mamahaling alahas at sapatos. Kaya balak agad nakapako ang atensyon ng mga ito. Ang tagal rin simula nung huli nating laro, Black. Nakatawang wika ng isa. Marami akong negosyo, alam niyo yon. At kaya lang ako nandito ay dahil sa imbitasyon mo. Sagot dito ni Black. Umupo ito sa katapat nito at sa tabi ni Black ay pinaupo siya nito. Sigurado kang dito mo ako gustong dalhin, Black? Alangang tanong ni Claire.
Magtiwala ka sa akin. Bulong nito. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi siya komportable sa mga titig ng dalawang lalaking katapat nila. Akala niya ay hindi yun nahalata ni Black. Ngunit nagulat na lang siya nang bigla itong magsalita. Isa pang titig ay Claire. Bubutasan ko ang mga noon yung dalawa. Alam niyong akin siya, hindi ba? Nakalimutan niyo yata kung sino ang kaharap niyo. Banta ni Black. Biglang umayos ng upo ang dalawa. Hindi na nga ang mga ito nakuha ang sulyapan si Claire sa takot na mabaril sa ulo. Dalawang tauhan ni Black ang nakauniforme at nakatayo sa kanilang gilid. Halatang malaking tao ito at maraming kaaway, kaya laging nakapaligid ang mga bodyguard. Ilang sandali pa ay nabuksan ni Black ang tungkol sa usapang kumpanya. Ang tungkol sa shipping vessels. Itong dalawa pala ang may-ari ng katunggali naming shipping vessels. Adik sa sugal. Mukhang maganda ito. Sa utak ni Claire. Ipuposta ko ang Lebanon shipping vessels na pag-aari ko. Kapag natalo ako, inyo lahat iyon ng walang kahirap-hirap. Pero kapag kayo naman ang natalo, magiging akin ang shipping vessels company ninyo. At walang bawian iyon. Deal? Tanong nito. Sa kasabikan ng dalawa na makuha ang nasabing kumpanya, ay walang pag-alinlangan ang mga itong pumayag. Black, sambit ni Claire. Nag-aalala siya na baka matalo ito. Mas lalong mawalan siya. Gayon iyon lang naman ang habol niya sa lalaking ito. Malalagay pa sa alanganin. Magtiwala ka sa akin, mahal ko. Magiging iyo lahat ng shipping vessel sa distritong ito. Uwi ka nito na buong-buong tiwala sa sarili. Napaisip tuloy siya na marahil ay sobrang sugarol ng lalaking ito. Lahat na lang yata napasok na nito. Sugal, bisyo, pagiging sindikato at mas malala pa ay ang pagiging aswang. Nagtaka tuloy siya kung bakit pa niya idinikit ang sarili niya dito. Kaso ay hindi na rin yata kailangang tanungin. May sakit ang kanyang ama. Wala silang pondong malaking pera. Bagkus ay nagkabaon-baon lang sila sa utang. Ilang saglit pa ay itinaas na ni Black ang kamay. Panalo, uwi ka nito. Hindi may pintang mukha ng dalawa. Agad na pinirmahan ni Black ang mga papeles at pagkatapos ay umalis na sila. Inakala niya makakauwi na siya ngunit malabo yatang mangyari. Gusto na naman itong mag-hotel sila. Sa pagkakataong iyon ay malabo ng maloko pa niya ito. Wala na siyang oras. Nagkunwari siyang masama ang pagaramdam. Ngunit hindi pa rin iyon nakalusot. Dahil ito pa rin daw ang mag-aalaga sa kanya. Tila bigla na lang itong nahumaling sa kanya. Tinawagan na lamang niya ang ina para ipaalam na hindi siya makauwing muli. Kung ano-anong alibay ang ginawa niya. Tiyak malulungkot na naman ang kanyang ama sakaling sasabihin niyang hindi siya makakauwi. Ang mahalaga hindi na mga ito alam na hindi na sila ang nagmamay-ari ng kanilang kumpanya. At ginagawan pa niya ng paraan upang mabawi ito muli. Baka ito pa ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Oras na malaman itong nawala na ng tuluyan ang kanilang kumpanya. Pagkatapos makausap ang ina ay bumalik na siya sa kwarto kung saan sila naka-check-in. Dahan-dahan siyang lumapit dito nang marinig na may kausap ang binata. Dahan-dahan lang, Ate Clara. Huwag mong madaliin ang lahat. Umaayon sa akin ang tadhana. Nandito sa tabi ko ang babaeng kaisa-isang anak nila. At sinisiguro kong magdusa ang buong pamilya nila. Babayarin ni Don Segundo ang pagbaril niya kay Papa sa kanilang mismong barko.
Halos may estatwa si Claire nang marinig ang mga iyon sa mismong bibig ng binata. Kala niya ay nakaisa na siya. Iyon pala ay siya ang maiisahan nito. Bumalik siyang muli sa labas para tawagan ng ina. Sa pagkakataong iyon ay si Papa Segundo niya ang kailangan niyang makausap. Saktong hindi pa ito matutulog kaya hiniling niya sa kanyang ina na kausapin na muna ito. Si Facundo, anak. Pero hindi ko alam ng una na siya pala iyon. Kaya ako binaril. Nakita kong lilipad na ito palayo. May mahabang pakpak na maitim at mahabang pangil at kuko. Nang bumagsak sa sahig ng ating barko, ganoon na lang ang gulat ko dahil naging si Facundo ulit. Ang kasyosyo ko sa isang negosyo natin noon. Huli na ang lahat. Nabaril ko na siya. Humingi ako ng tawad pero sobrang nagalit lang siya. Sinumpa niya ako. Binalik ang shares ko sa kanilang isang kumpanya. Simula din noon ay sunod-sunod ang kamalasan sa ating shipping vessels. Dalawa sa ating barkong pampasahero ang magkasunod na lumubog. Hanggang sa pinasara ang ating kumpanya para paimbestigahan. Nakarecover tayo ulit pero hindi na ganon kalakas. Mahabang kwento ng kanyang ama. Tumahimik lamang siya. Totoo nga ang wika ng binata at kawawa ang kanyang ama. Parurusahan kayong ginawa lang naman ito ang nararapat gawin. Pero issue din naman talaga sa mga tao ang aswang. Pinoprotektahan lang nito ang kanilang mga pasahero. Pinatay niya ang cellphone at bumalik ulit sa loob ng kwarto. Sa pagkakataong iyon ay wala nang kausap ang binata. Sa kanya ito nakatingin. Kakaibang tingin. May pagnanasa. Parang gusto niyang pagtawanan ang kanyang sarili. Kanya-kanya sila ng idaya ng paghihiganti sa isa't isa. Bahala na. Matira matibay. Anya sa sarili. Basta. Wala. Hindi niya bibitiawan ang kumpanya. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Black. Oo naman. Ayos lang ako. This time, gagawin natin ito nang hindi tayo lasing. Uwi ka nito. Naintindihan niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Parang gusto niyang kilabutan. Ngunit wala na siyang kawala sa oras na yon. Hanggang sa sinimulan na nito ang Orimos. Nagulat ito nang mapagtanto na berhen pa rin siya pagkatapos ng nangyari sa kanila. Ibig sabihin, walang may nangyari sa ating dalawa ng gabing iyan. Malay ko, nilasing mo ko na, di ba? Ikaw ang nakakaalam. Malay ko ba na ganito pala dapat ang mararamdaman? Palusot niya. Ngumiti lang ito na mapagtanto kung ano ang ibig sabihin niya. Ayos lang yan. Gagaling din yan. Saglit lang yung hapdi na nararamdaman mo ngayon. Kasunod niyan ay pasarap-sarap na. Diba? Pinamalahan siya sa sinabi nito. Pero ayos na rin kasi hindi siya nito nabisto. Iniisip pa rin niya na ang narinig mula sa bibig ng binata. Dismayado siya. Hindi niya alam kung mapapaibig ba niya ito. Pero kailangan. Dahil kailangan niya mabawi ang tamang halaga ng kumpanyang nawala sa kanya. Kinabukasan gaya ng inaasahan niya. Tinanghali na naman siya ng gising. Ngunit nakabihis na si Black na tila ba siya na lang ang inihintay nito. Napabalikwas agad siya ng gising. Pasensya na, hindi mo naman ako ginising. Anya at nagkanda o gagana sa kanya mga dapat gawin. Dahan-dahan, hindi naman tayo nagmamadali eh. Uwi ka nito. Hawak ang kanyang kamay. Ang galing mo rin makipaglaro, Black. As if concerned ka sa akin. Hindi mo ako mauuto. Sa utak niya. Ngumiti siya dito at nagpasalamat. Ang bait mo naman pala. Ang swerte ng babaeng mapapangasawa mo. Anya rito. At ikaw yun, Claire. Ako? Gusto mo akong maging asawa?
Ang baba kong uri ng babae. Ang babaeng matino, hindi sasama sa lalaki na hindi niya nobyo at hindi pa kasal. Ganon ba yan? Hindi, magpapakasal na tayo. Nagulat siya sa naging alok nito. Ang galing mo, Black. Sige, paikutin mo lang ako. Paiikutin na rin kita. Anya sa kanyang isipan. Ano? Payag ka bang pakasal sa akin? Pukaw ulit nito sa kanyang diwa. Ha? Abay oo naman, payag ako. Sagot niya at kunwari ay yumakap siya dito. Karating sa opisina ay sinalubog agad sila ng isang babae. Nakangiti ito kay Black at hindi may pagkakailang magkapatid ang mga ito dahil porma ng mukha at mata ay magkapareho. Siya si Claire? Taas kilay nitong tanong. Ate Clara, bakit ka pumunta rito? Tanong ni Black. Binisita ka syempre. Tunay ko lang kung totoo ang sinasabi mo. Mukha namang gumagana nga ang iyong utak. Uwi ka nito sabay titig sa kanya mula ulo hanggang paa. Sige na ate, umuwi ka na. Ako nang bahala sa lahat ng ito. Sabi ko naman sa iyo, diba? Magtiwala ka lang sa akin. Kumbinsi ni Black sa kapatid. Sige, ingat Claire. Nakangiting wika nito. Salamat ate, ikaw din po. Wika niya rin pabalik dito. Sige lang, maglaro tayo ng kunwa-kunwarian. Anya sa kanyang utak. Balik sa pagiging malambing na naman sa kanya si Black nang makaalis ang ate Clara nito. Naging abala sila pareho sa mga papeles na nakatambak. Kailangang iyong matapos agad sa araw na iyon dahil sa susunod na mga araw ay magiging abala na naman sila sa kabilang kumpanya. May inauguration ceremony sa kabilang shipping vessels na nakuha ni Black. Binago ni Black ang pangalan ng kumpanya alinsunod sa shipping vessels company ng dating ama niya. Ito ang magiging Livano Shipping Vessels number 2 at malikang bagay iyon para kay Claire. Bakit hindi mo pinalitan ng pangalan? Dapat sa pangalan mo na, hindi sa apelyido namin. Hindi na sa amin ito eh. Kunwari ay suwestyon niya. Hindi. Ito pa rin ang pangalan kasi mga Livano ang founder ng kumpanyang ito. Mas nakilala ito ng marami kaya hindi na kailangan na palitan pa. Paliwanag nito. Okay. Kunwari ay sagot niya. Kahit pa ang totoo ay gustong gusto rin niya. Marami siyang nakasalamuhang kasamahan nito at malamang sa malamang ay mga sindikato rin ang mga ito. Ipinakilala siya nitong fiancé matapos ang mahabang introduction nito sa kumpanya. Nagulat pa si Clara nang marinig yun mula sa bibig ni Black. Nang makababa ang binata mula sa entablado, ay sinalubong agad ito ni Clara. Hinila nito patungo sa malayo. Maingat si Claire at patagong lumapit sa magkapatid. Siniguro niyang hindi siya makikita ng mga ito. Malayo pa lang ay dinig na niya ang bangayan ng mga ito. Tigilan mo ko, Ate Clara. Buhay ko to. Kaya desisyon ko ang masusunod. So, hindi mo na itutuloy ang paghihigante kasi fiancé mo na agad ang babaeng iyon. Napakabilis, Black. Ikaw yata ang naloko ng babaeng iyon. Ate, pagtiwala ka sa akin. Ako ang nakakaalam ng lahat. Uwi ka nito. Hindi niya alam kung bakit siya nasasaktan. Gayong una pa lang ay alam niyang paghiganti lang ang balak ng binata sa kanya. Mabilis siyang lumayo bago pa siya mahuli ng mga ito. Kailangan niya niyang madaliin ang kanyang mga plano. Lahat ng mga original na titulo ng kumpanya at mga dokumento ay inipon niya sa iisang folder. Pagkatapos ay napagawa siya ng deed of sale. Papapermahan niya iyon sa binata at itutuon niyang abala ito para hindi nito mabasa ang dokumento. Nagtitiwala na ito sa kanya at ilang beses na niyang nagawa na magpaperma ng mga dokumento dito na hindi na nito binabasa.
Tiyak siyang makakalusot pa rin ang kanyang plano. Ate Gwen, nagawa mo na ba? Tanong niya sa kanilang family lawyer makalipas ang 2 buwan na na-request niya dito. Hindi nito nagawa agad ang kanyang utos dahil nasa ibang bansa ito ng mahigit 1 buwan at kalahati para sa isang importanteng bagay. Bukas ko na ihatid sa opisina, Claire. Kikitain mo ako sa harap na coffee shop. Bili nito. Nang gabing iyon ay hindi na siya mapakali. Hindi siya makatulog. Handa na ang lahat ng kanyang mga plano. Matagal nang naaprobahan ng immigration ang kanilang visa na magpamilya. Dadali niya sa Thailand ang kanyang mga magulang. Doon na tuluyang magpapagaling ang kanyang ama. Sa malaking halaga ng kanyang makuha, kapag maibenta na lahat ng kanilang probidad, ay tiyak siyang kahit mamatay sila sa Thailand, ay hindi nila mauubos ang pera. Sa isang inchik siya nakipagdeal at hindi na ito tumawad pa. Naibigay ni Atty. Gwen sa kanya ang mga papeles. Hindi siya nagtagal at hindi na rin siya nakipag-usap sa kanilang abogado upang masigurong ligtas at walang makakita sa kanila. Hindi na rin siya nagsayang ng oras. Pinagitnaan niya ito ng mga papeles at nang dumating si Black sa opisina, ay agad niya itong ibinigay sa binata. Tinext niya ang kanyang abogado na tawagan ito upang ma-distract. Mahilig ito sa multitasking, kaya habang sinasagot ang tawag niya, ay perma lang ito ng perma sa mga dokumentong ibinibigay niya dito. Tumpak. Aanya sa kanyang isipan nang makitang tapos na nitong permahan lahat. Mabilis niya itong kinuha at dinala sa kanyang mesa. Okay lang yan, Black. Barya lang naman sa iyo itong kumpanya na ito. Sisiguraduhin kong bago pa magalaw ang aking ama, ay nailayaw ko na siya sa iyo. Dadaan mo na kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Ani. Agad siyang nagpaalam sa binata na lalabas muna dahil may mga bibilin siya mga importanteng gamit niya. Ngunit ang totoo ay kikitain niya si Mr. ang kanyang secret buyer. Pagkatapos mailipat ang pera sa kanyang bangko, ay agad siyang umuwi para kunin ang kanyang mga magulang. 2 oras na lang ay lilipad na sila patungong Thailand. Ginawa niya lahat upang hindi sila matrace sa airport. Alam niyang mautak si Black, ngunit may sarili rin siyang utak. Wala na silang maraming dala dahil minamadali niya ang mga magulang sa takot na maabutan sila ng binata. Samantalang ilang oras na hindi pa rin nakabalik si Claire. Ibang kaba na ang naramdaman ni Black ng mga sandaling iyon. Sinubukan niyang tawagan ang numero nito, ngunit nakapatay iyon. Kaya mas lalo siyang nag-alala. Pinacheck niya ang bahay ng dalaga sa kanyang mga tauhan, ngunit nalaman nilang wala na ang mga ito. Mas lalo siyang sumabog sa galit. Palibutan niyo lahat ng airport. Hindi sila dapat makakalabas ng bansa. Utos niya sa mga tauhan. Ngunit wala rin ang mga itong nasikop sa airport. Huli na ang mga ito. Mas lalong nagwala si Black. Kinabukasan ay mas matinding pasabog pa ang iniwan ni Claire. Dumating ang isang mayamang incheck. Bit-bit ang mga papeles na nagpapatunay na ito na ang bagong may-ari ng lahat ng shipping vessels 1 at 2 ng Lenabo. Halos maging halimaw si Black sa harapan ng mga ito, ngunit wala siyang magawa dahil malinaw ang kanyang perma dito. Claire, sambit niya. Isang malutong na sampal ang ibinibigay sa kanya ng kanyang ate Clara. Inutil ka, Mangmang. Isang babae lang ang siyang magpapabagsak sa iyo. Akala ko ba maghihiganti tayo? Bakit nakakaisa na naman iyon? Sigaw nito. Pwede ba ate? Hindi ka nakakatulong. Reklamo nito. Ilang saglit pa isang messenger ang nagabot sa kanya ng isang brown envelope. May mga larawan iyon nila ng kanyang ate Clara. May USB recorder iyong kasama
kaya sinaksak niya iyon sa kanyang laptop. Lumanta doon ang usapan nila ng kanyang ate Clara. Malinaw ang kanilang usapan tungkol sa paghiganti sa mga Livano. Kasama na si Claire. Hindi lang isang kuha iyon, kundi marami. Nakuyom niya ang kanyang mga kamay. Biglang nag-flash ang mukha ni Claire sa screen ng kanyang laptop. Kaya napatayo siya sa harapan nito. Kesa na isahan mo ko, iisahan na lang din kita. Kesa lolokohin mo ko, uunahan na lang kita. Pasyensya na. Gusto ko lang naman makasama ng matagal ang mga magulang ko. Kaya kailangan ko ng maraming pera. Okay na rin siguro kasi may anak pa akong palalakihin. Litanya nito. May kinuha itong pregnancy kit at ipinakita ang 2 linya mula dito. Ngumiti itong muli sa kamera pagkatapos ay muling nagsalita. Aalagaan ko ang batang ito. Kaya ako rin inalayo dahil alam kong hindi mo siya gusto. Baka madamay pa siya sa paghihiganti mo. Inosente naman sana kami, pero bakit kami nadamay dito? Pero okay lang. Pareho lang naman tayong nagmamahal sa ating mga magulang. Ipaglalaban ko rin ang buhay ng aking ama. Huling mensahe nito bago natapos ang video. Hindi niya alam kung saan siya lilipad at kung anong bansa ang una niyang pupuntahan. Mahanap lang ito. Claire, kung kailan minahal kita. Wala naman talaga akong intensyon na magiganti sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, ay alam kong ikaw lang ang gusto kong maging ama ng aking mga anak. Bakit hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Wika niya sa kanyang sarili. Galit na galit siya sa kanyang sarili sa mga oras na yan. Wala na siyang ibang gustong gawin kundi ang hanapin ito agad. Wala siyang sasayangin na oras. Gagamitan na rin niya ang kanyang mga galamay. 5 buwan na ang kanilang paghahanap, kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit napakailap ng magandang balita para sa kanya. Ang hirap galugarin ang buong mundo. Hindi siya sigurado kung saang sulok nagtatago ang babaeng minahal niya. Ngunit huli na ang lahat. Sumigaw siya ng buong lakas, ubos enerhiya. At kasabay niyon ay ang paggising ng kanyang halimaw sa katauhan. Hindi niya mapigilang magwala sa mga oras na iyon. Gusto niyang kumain ng sariwang laman. Doon na rin niya ibubunton lahat ng kanyang galit. Nang makasalubong niya ang isang babaeng naglalakad, ay walang pag-alinlangan niya itong sinunggaban. Wala siyang pakialam kung inosente iyon. Gusto niyang ilabas dito ang kanyang galit. Halos magkalasog-lasog ang katawan ng babae dahil sa kanyang ginawa. Ngunit hindi pa rin siya kontento. Gusto niyang durugin pa ito ng gusto. At nang makitang magkalasog-lasog at hindi na makilala ang mukha nito, ay iniwanan niya ito para umuwi. Kahit sa ganong sitwasyon ay si Claire pa rin at ang kanilang anak ang nasa utak niya. Paano na ito mahanap? Walang baka sa airport. Kailangan niya ulit ng maraming tauhan. Halongkatin niya ang buong mundo. Mahanap lang ang kanyang mag-ina. Wala na siyang pakialam sa ama nito o sa kumpanya na binenta nito. Pamilya ang nais niya. Bubuuin niya iyon lalo na at nasa sinapupunan na ni Claire ang magiging daan para matatawag silang pamilya. Kinaumagahan, kumalat ang balita tungkol sa babaeng nagkalasog-lasog ang katawan. Maraming nagsabi na inatake ito ng ligaw na hayop. Marami rin ang nagsasabing aswang ang may gawa. Habang nanonood ng telebisyon, ay naalala niya kung paano niya dinukot ang puso ng babae at sinipsip ang dugo nito. Hindi na niya napigilan at dito na niya naibunton ang kanyang galit. Ilang saglit pa ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon at pagmumura na naman ng kanyang ate Clara ang kanyang narinig. Nasisiraan ka na talaga ng bait, Black. Bakit mo nagawang magkalat at mag-iwan ng ebidensya?
Paano kung nahuli ka? Kahit kailan talaga, Black. Oo na, Ate Clara. Wala na akong utak. Kaya tama na. Pwede ba? Tama ng panghimasok sa buhay ko. Uwi ka niya. Pagkatapos ay pinatayan na ng telepono ang kanyang Ate Clara. Mabigat ang kanyang dibdib. Dumagdag pa ito sa kanyang dinadala. Kaya iyon ang napala. Biglang nagring muli ang telepono. Kaya muli na naman niya itong sinigawan. Relax lang, Black. Ito na. May maganda na akong balita. Natigilan siya at humingi ng paumanhin dito. Sorry, Agent Barex. Akala ko kasi ang ate muli. Kumusta na? Yan, ganyan. Kumalma ka. Dahil ikakatuwa mo ang ibabalita kong ito sa'yo. Sana lang. Matamlay niyang sagot. Black, be positive. Nandito sa Thailand si Claire. Pumunta ka dito ngayon na. Pag-away ka nito ay walang alinlangan niyang kinarga ang nakahanda na niyang maleta. Habang nagmamaneho ng kanyang kotse, ay tinawagan na niya ang kanyang piloto para ihanda ang private plane na pag-aari niya. Iyon ang kanilang gagamitin patungong Thailand. Pagdating sa airport ay naghihintay doon ang buong grupo ng kanyang investigation team. Agad siyang pinasakay ng mga ito sa isang van. May kalayuan ang kanilang biyahe patungo sa sinasabi ng mga itong kinaroroonan ng pamilya ni Claire. Nang maihatid na siya ng mga ito sa harapan ng gate ng bahay, ay inutusan niya agad na umalis. Ayaw niyang makaramdam ng takot si Claire kapag nakita nito ang kanyang mga tauhan. Agad siyang nag-doorbell. Shelong King Kong. Di, joke lang. Sino pa sila? Magalang na tanong ni Claire. Halos lumubo ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang mukha ni Black. Para siyang nakakita ng multo. Isasara sana niya ang pinto upang hindi ito makapasok. Ngunit bago pa niya ito nagawa, ay nayakap na siya nito. Hinaplos ng isang kamay nito ang kanyang kamay. Ang laki na ng anak natin, mahal ko. Sambit nito. Garal-gal ang boses at halatang miserable. Paano mo ko nasundan dito, Black? Tanong niya. Hindi ko hayaang mawala kayo ng anak natin. Kayo ang kukumpleto sa aking pagkatao. Mahal na mahal kita, Claire. Hindi totoo iyan. Balak mong ipaghiganti ang iyong ama, hindi ba? Dahil nabaril siya ng papa. Bakit hindi mo ko hinayaang magpaliwanag? Bakit hindi mo muna ako sinumbatan? Kailangan ko lang tumango at sumang-ayon sa gusto ng Ate Clara. Pero malabong gawin ko ang bagay na iyon. Nag-imbestiga na ako at alam ko ang totoong nangyari. Kahit sino sa katayuan ng iyong ama ay gagawin iyon. Lalo na at maraming inosenteng pasahero ang nakasakay sa barkong iyon. Isa pa ay masisira rin ang imahe ng kumpanya sakaling hindi niya naharang ang ama. Mahabang paliwanag nito. Umiyak siya habang nakatitig dito. Buong akala niya ay katapusan na nila ng kanyang mga magulang dahil natunton sila nito. Pero sindikato ka, isa kang mafia. Parang kanya rito. Sasabihin ko naman sa iyo lahat eh. Saka hindi ko naman kagustuhan ito. Kailangan kong tanggapin dahil ako at ang Ate Clara ang tagapagmana ng mga iyon. Oras na hindi ako halili bilang leader ng grupo. Itutumba rin nila ako dahil konektado na ang aming buhay sa samahang iyon. Pero sinisiguro kong ligtas kayo at hindi mapapahapak sa kabila ng katayuan na meron ako. Claire, magpapakasal na tayo. Alang-alang sa ating anak. Litanya pa rin ito. Muli siyang umiling. Alam kong alam mo na isa akong aswang. Iyon ba ang kinakatakutan mo rin sa akin? Tanong nito. Nagulat siya at hindi inasahan ang pag-amin nito. Gaya ng sinabi ko, Claire, ako ang tagapagmana ng kung anong meron si Papa.
Hindi naman lingid sa iyo kung ano ang nangyari sa barko at kung bakit nabaril ang papahindi ba. Hindi malabong sa akin din naiwan ang mutya ng aswang na kambal ng yaman ng aking ama. Anong gagawa ko? Ito ang katauhan ko. Husgahan mo ba ako batay sa pagiging aswang ko? Tanong nito. Umiling siya. Alam niya sa sarili na mahal niya rin si Black noon pa. Kaya lang naman siya lumayaw sa takot na baga kung ano ang gagawin nito sa kanilang anak kapag nalaman nitong buntis siya. Dahil alam niya ay paghihiganti lang ang balak nito. At isa pa ay ang kanyang ama. Nag-iisa lang sa mundo ang napaka-responsable at butihin niyang ama. Kaya malamang kahit 200% pa ang pag-ibig niya sa binata, hindi niya ipagpapalit ang nag-iisa niyang ama. Pwede na ba akong tumuloy? Tanong ng binata. Tumango siya kaya napahalik ito sa kanyang labi. Sunod ay sa kanyang tiyan. Hindi ko man lang nasubaybayan ang mga unang buwan mo sa tiyan ng mama mo, anak ko. Itong si mama mo, masyadong maalam. Reklamo nito. Siyempre, baka mamaya kung ipapa-abort mo pa itong anak ko. Hindi rin naman kita masisisi, pero simula ngayon, hindi ko hayaang mawala kayo sa paningin ko. At kahit wala ako, may mga nakamata pa rin sa paligid para sa akin. Wika nito. Nailing na lamang siya. Ano pa nga ba ang aasahan niya? Bilyonaryo ito at maraming tauhan. Kaya kahit 10 katao ay kaya nitong suhulan para magbantay sa kanilang mag-ina. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang. Noong una ay nag-aalangan ang mga ito. Ngunit ipinaliwanag niya sa kanyang mga magulang na mahal niya ito kahit anong mangyari. Sa mga ipinakita ni Black sa mga ito ay sa wakas, nakuha rin ng binata ang kanilang loob. Napapayag din ng mga ito na maikasal siya. Tunay ngang mahiwagang pag-ibig sa dinami-dami ng tao sa mundo. Kung isang aswang at sindikato ang nakatakda para sa iyo, ganun man kakapal ang harang, titinagin iyon sa ngalan ng pagmamahalan ng 2 taong sa bawat isa ay nakalaan. Kaya dito ko natatapusin kasi nagmahalan na sila. Masyado nang nakakainggit. At ang ingay ng manok. Wakas.